Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ninyo, Unleash. Okay? Unleash, don't hold back anymore. Kasi sayang ng mga pagkakataon. Sayang ng mga opportunity na maaaring nandiyan dyan, nagsho-show up na sa buhay mo. Sayang naman if you are going to set that aside, 'di ba? Kaya i-embrace mo na 'to, no? Don't hold back anymore. I-embrace mo 'yan, i-unleash mo na kung ano man ang mga talento mo, skills mo, mga gifts mo, 'di ba? Show it to the world, no? Kasi ito na yung pagkakataon para umalagwa ka na sa buhay. Ito na yung pagkakataon na binibigay sa'yo para umasenso ka na, mag-prosper ka na. So, we have eternity. Give yourself permission to slow down. Okay? Kasi baka ang iba naman sa inyo rito, sobrang ano naman kayo, wala na kayong panahon sa sarili ninyo. Diba? Kasi, ano na lang, nagmamadali kayo lagi, 'di ba? Nagmamadali kayong tapusin ang mga ginagawa ninyo, nagmamadali kayong ma-achieve yung mga bagay na gusto ninyong ma-achieve, mga pangarap ninyo, 'di ba? Kaya slow down, kalma lang kasi hindi lahat ng bagay madadala natin sa pagmamadali. Hindi lahat ng bagay makukuha natin sa pagmamadali. 'Di ba? May mga bagay na kailangang dahan-dahan lang ang approach. May mga bagay na sensitive, kaya hindi po pwedeng madaliin, hindi pwedeng i-rush, 'di ba? So, dapat be discerning, no? Be discerning. Matutong intindihin ang mga sitwasyon, matutong pag-obserbahan at tignan kung anong magaling na approach, no, ang gagawin ninyo. Okay? So, slow down so that you can also have time to breathe. You would have time para sa sarili mo din. Kasi kailangan din natin ng pahinga, kailangan din natin ng time para makapag-isip-isip, 'di ba? Yung ganon. So, dream, wish upon a star. Wow. So, binibigyan ka ngayon ng pagkakataon ng universe to wish, 'di ba? Wish upon a star. Mag-wish ka. 'Di ba? May promise ang universe na ask and you shall receive. 'Di ba? So, hingi ka. Hingin mo na, ipagdasal mo na ngayon kung ano man yung mga wini-wish mo, mga wishes mo. Sige, sabihin mo na yan sa ngayon sa universe ngayon kasi you never know. 'Di ba? Baka ibigay na agad ito sa iyo. Kaya be careful din, no? Be careful with what you wish for. Maging aware ka sa kung ano yung wini-wish mo kasi hindi mo alam. 'Di ba? Baka pag-wish mo, pagtalikod mo, nandiyan na. 'Di ba? Miracles do happen. Kaya, you never know, diba? Kung ano ang pwedeng mangyari. So, by the way, Sag, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat for not skipping the ads kasi malaking bagay po yun sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Salamat po. So, we have 10 of Swords. Ending and new beginning ito. Si 10 of Swords. Meron dito magtatapos na. Meron na kayong, teka lang. Nakakaloka to, Sagittarius. Alam mo, parang yung tatlong ito, pumasok din ito sa reading ng Capricorn, no? Yung tatlong ito, iba-iba lang yung ano niya, yung position niya sa table. Pero, pumasok ito sa Capricorn reading. So, baka meron kayong baka meron kayong placement, no, sa chart ninyo na Capricorn din, or baka you are dealing with a Capricorn person, no? Kaya halos parehas, no, yung tarot cards na lumabas sa inyong reading. So anyway, 10 of Swords is ending and beginning, no? Totoo, kapag may nagtatapos, may magsisimula, hindi ba? And in this case, related ito dito, no, kay 3 of Swords. Kasi si 10 of Swords kasi moving on from a situation na this has been a difficult one para sa'yo. Kasi si 10 of Swords, betrayal energy ito Betrayal energy, cheating, ganyan.
nagkaroon dito ng sitwasyon siguro ang iba sa inyo na na-traitor ka ng taong mahal mo. Taong, ah, pwede kasi na hindi lang ano to eh, pwedeng person mo to, yung asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, ang nakapanakit ng inyong damdamin dito, nanloko sa'yo. Pwede rin na kaibigan, pwede rin na kamag-anak mo or kapamilya mo, yung ganon, no? So, depende sa inyong sitwasyon, however it resonates with you. Someone did something dito na nakapanakit ng inyong damdamin. Kaya parang umnaano ka, bumagsak ka, 'di ba? Stabbed in the back energy ito na traitor ka, no, ng taong ito. Kaya pwedeng ano to, no, si Three of Swords, ito 'yon. No. Ito yung nangyari sa iyo. Possible, 'di ba? Na talagang nasaktan ka ng bonggang-bongga dito. So nangyari na to, matagal na, no? Nangyari na to in the past. Pero sana tinatahi mo na nagsisimula ka ng tahiin yung puso mo, nagsimula ka na sanang, kumbaga, unti-unti, yung parang nagre-recover ka na, tinatry mo na makapag-move on na from the situation. Pero tignan mo, ang dilim, may bagyo sa likod, sa paligid ng pusong tinatry mong buuin. So, parang, tsaka ito, sumisigaw siya. So, parang, meron na naman, parang bumabalik, no? Parang, bumabalik yung sitwasyon sa isip mo, sa puso mo. Parang nararamdaman mo na naman kung ano yung gaano kalalim ang sakit, gaano kasakit ang nangyari dito. Yung ganun. Kaya parang bisit na bisit ka na naman, inis na inis ka na naman, yung ganun. Kaya hindi mo may pagpatuloy yung pagtahi ng puso mo, yung pagbuo mong muli sa puso mo, 'di ba? Pero feeling ko dito, since meron tayong Ten of Swords, and Ten of Swords is moving on energy, so, possible na ang iba sa inyo dito, baka gusto na ninyong, meron ditong mangyayari siguro, there is an instance dito na eto na yung parang makakapagpagising ng diwa ninyo at ng damdamin ninyo na, teka lang, parang nasaktan na nga ako ng bonggang-bongga dito in the past. Tapos hahayaan ko pa rin ba? Hahayaan ko ba na mas lalo pang dumami ang dahilan kung bakit ako masasaktan pa ng taong ito? 'Di ba? Or ng sitwasyon na to. Kaya there could be a parang turning point in your life, no? Na mararamdaman kayo, may mangyayari dito na parang magigising na kayo sa katotohanan na hindi ko napapayagan na mas lalo pa akong masaktan, na mas lalo pang humaba ang panahon, no? Na mararamdaman ko ang sakit na to. Kaya possible, no, na yung magiging sitwasyon dito, yun yung gigising sa'yo. Kaya mag-iisip kayo na hindi ko napapayagan na mas lalo pa akong masasaktan. I'm going to accept this na, no? Tatanggapin ko na sadyang ganun talaga ang buhay. 'Di ba? May mga panahon na hindi mo talaga hawak ang lahat. Hindi mo hawak ang kalooban ng iba, hindi mo hawak ang isip ng ibang tao. Kaya tatanggapin mo na, no, kung ano man ang nangyari rito sa'yo. Kaya mag-move on ka na from this. Kasi parang maaawa ka na dito sa sarili mo eh. 'Di ba? Na ano, 'di ba? Nasaktan ka na nga, 'di ba? Tapos ngayon, you're going to harbor that resentment, that pain, 'di ba? Even longer sa sarili mo, kaya hindi mo na 'to papayagan. Mag-move on ka na. Handa ka ng iwanan ito. Handa ka ng iwanan ng sakit na 'to, no? At mas pipiliin mo na dito yung sarili mo. Magba-bounce ba ka ng muli sa buhay, magsisimula ka na ng bagong buhay na matiwasay, no? Na maghihilom na yung mga sugat mo sa puso mo at hindi mo na 'to lilingunin pa. You know? Handa ka nang mag-move on sa buhay, move forward ka na, magsisimula ka na ng mas masayang buhay. Marirealize mo dito na deserve ko naman na maging masaya. 'Di ba? Kaya kakawala ka na dito sa sakit na ito. So, with the Queen of Pentacles, feeling ko dito there is someone, a woman that is very supportive of you. Pwedeng nanay mo to. Si Queen of Pentacles is a nanay energy. So, pwedeng nanay mo to na will be very supportive of you.
dito sa plano mong gawin, no? Or dito sa mga gagawin mo, sa mga susunod mong gagawin sa buhay mo, you can expect the support, no, of this person, si Queen of Pentacles. And even resources, money, kung kailangan mo, this person will be all out para sa'yo, para matulungan ka na makapagsimula ng bagong buhay. And on a different note, si Queen of Pentacles is abundant and prosperous energy. Kaya for some of you, pwede na meron ditong dadating na financial reward, no? Pwedeng meron kang pinagtrabahuan dito na talagang eto na. Kasi ka din isa kang nanay na very hardworking, isa kang nanay na napakatyaga, isa kang nanay na uliran ka isa kang ulirang nanay na you are also working so hard to help provide financially for your family. 'Di ba? Kaya nga pwede ka nang sabitan ng medalya. 'Di ba? Kasi isa kang ulirang nanay, isa kang ulirang family person, no? Tiyaga, sipag, nandiyan dyan. And you also have unconditional love. 'Di ba? For you to be able to do all these things, 'di ba? Nag-aalaga ka na sa pamilya mo, nag-aalaga ka sa ibang tao kasi very nurturing energy din ito si Queen of Pentacles. Kaya possible ng iba sa inyo nagtatrabaho as caregiver, meron kayo inaalagaan, baka isa kang nurse, mga ganyan. Meron kang inaalaga ang mga tao. So, iba, no, for you to be able to perform that job, no, of caregiving, of taking care of other people, you must have an unconditional love in your heart. Kaya kudos to you, no? Kudos to you na ganyan ka. Masyadong malaki ang inyong puso, 'di ba? For you to be able to perform that job, no, of taking care of people. So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.